Ako po ay si Manny Santa Cruz. I joined the new board in 2011, and I was one of the group that helped build the church in Ilin, the first church that Father was able to build. Beautiful church. Yes, in Mindoro. And we were taken in by Father to help in this MMP in Luzon. And I even brought to you the new design ng this can only be seen. This will be the new design. Yes, beautiful. Doon. Kana. Tanggalin mo na yan. Okay. Ayan. Alright. So, Mr. Manny, nabasa nyo naman yung, po, yung mga lumabas doon sa pahiyagan. Sama po kami sumagot doon. Ayun, salamat po sa inyong pagsagot doon. Ito, hawak namin yung sinasabi na itatayo doon, dito. Ayan. Okay. Alright. Pero, Mr. Manny, ang sinasabi doon, hindi na rin matutuloy yung Monte Maria. Kasi po, unang-una po, yung unang sinabmitin ng unang board, napakalaki po ng halaga. It amounted to 1.3 billion. This one? Ito lang? Not that one. Ay, hindi. Yung luma. Ito po. Yun. 1.3 billion ang gusto nila. Okay. Ngayon po, humingi kami na, binaba po namin yung cost. Ngayon na makikita nyo. Ito ay nakakahalaga lang na? Almost 600 million all in all. Ito? Opo. Bakit nagkaganong kataas yun? Kasi po marami po meron pa mga other structures na kasama po. Okay. Akala ko mayroon pa mga komisyon. Okay, ito walang komisyon. Wala po. Okay. Ngayon po, ang isa pa po, hinihinga na dapat po matapos yan in 2 years. And humingi kami ng reconsideration kung pwede itong hindi namin kakayanin itong original plan. Yeah, sobrang mahal. Kasi meron kasing simbahan sa ilalim po. Opo. Kaya siya mahal. Saka marami pong struktura na mga simbahan din po. Ito kasi parang sa Healing picture. center lang po. Oo, isang maliit lang to no? Oo, yung kasi parang isang katedral na malaking-malaki na rin yung lumalabas sa dati kaya nagkaganong kamahal ang presyo. Saka ang structure po ito, structural design, napakamura po compared dito sa una. Pero yun nga po, ito ba ay maitutuloy pa? Ang problema po kasi nung humingi kami ng reconsideration, ang sabi po nila hindi na namin pwedeng baguhin yung unang sinumitin namin sa kanila. Nung unang board. And kahit po siguro mag-healing si Father ng 20 years, hindi po na ma-erase yung 1.3 billion na yan. Dahil napakalaki po. Ito pong isang pinopropose namin, kakayanin po namin dahil una, bigay ang China Bank ng loan to jumpstart this building. And we are very confident with some pledges given to us. This can be finished, but not in 2 years. Yeah, pero Mr. Manny, ito kasi noon, di ba, the board was given 5 years. 5 years. Pero ang dami pa kasing mga pinag-usapan kaya hindi na umpisahan kagad. Dahil ultimong yung lupa, di ba, tinitingnan kung kakayanin itong... Mahaba pong ginawang pag-aaral. Opo. So, yun ang dahilan. Siguro, kailangan natin ang pagdarasal din para mabigyan pa tayo ng extension. Hindi, sinulatan po kami na wala na pong extension at wala na pong pagbabago sa original na binigay ng dating board. Ang gusto po ng San Miguel, ituloy at tapusin yung unang sinabit. Yung napakalaking... kung hindi nga yun at gusto nating palitan, para mas medyo mura ang ating gagamitin, kung yun ang ipipilit nila, hindi na magkakasalubong. Yan nga po yung dahilan na bakit na po namin nagdesisyon na isoli na lang yung property sa kanila. At humanap ng lugar na hindi ganun kalaki at ang gagastusin ay hindi ganun kalaki rin.
Okay, so lumilinaw na ngayon. Kasi lumalabas, akala natin dahil hindi masagot ng board, dahil ang sinasabi nila ay 5 years, wala kaming nakitang ganito, walang structures na ganito, pero kung makikita mo, sabi nga ni Ms. Didi, ang laki na ng ginastos ng MMP, no? Oo, at pagka naman nagpunta ka, kahit noon, ang swerte nga ng gagamit noon dahil malinis na yung lugar, ano? Ngayon, so hindi yun pala ang dahilan. Ang dahilan ay ipinipilit nila yung dating structure na nagkakahalaga ng 1.3 billion po. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto nila yung structure na yon at hindi itong structure na mas mura, na mas maganda naman? Hindi po namin alam. Okay. Kasi kung ipipilit mo, so ang nagiging dahilan po nung kayo na nga po mga kaibigan ng humusga, no, para hindi na kayo magulat. Kasi ang dahilan pala ng hindi na ikatutuloy sa Monte Maria kung sakali dahil yung una na ipinakita nagkakahalaga ng mahigit sa 1 billion pesos, ano? Ngayon itong mas maganda sana na mas mura, nakakayanin ng board na ipatayo, ayaw nila nito, mas gusto nila yung mahal. Okay. So sila ang nagdesisyon nun. Kami po sumulat sa kanila, we're asking for reconsideration. Sinagot po kami na hindi na kami mabibigyan pa ng rekonsiderasyon. So, yun po naging dahilan, nagdesisyon ng board, bakit namin pipilitin, hindi po namin kaya. Kaya, sinusoli na lang po namin. At ang, nga namin sana, maglalabas kami ng joint statement, autopass, para mapaliwanag sa publiko, bakit hindi na matutuloy itong sa Kabiting simbahan. Kasi ang iba ang lumabas doon sa mga write-up. Ang lumabas na sa, nililinaw po namin na hindi iyon ang totoong istorya. Ang totoong istorya, ipinipilit nila yung napakalaking halaga na original po. Yung original plan na napakalaking halaga at na ayaw nilang palitan itong medyo mura pero pareho naman. So yun dapat malinaw yun, kasi I think malaking bagay yung nalinaw nyo itong bagay na ito. So hindi kasalanan ito na ibig sabihin walang nagawa at wala silang nakita. Actually po, when we took over, nakakuha po kami yung PNCC na para makuha na yung kanilang. Yes. Because they spent for the taxes when it was turned over. Nakuha po yun dahil nga humingi kami rin ng audit report. Nagpagawa kami sa SGB para makuha yung PCNC. Ngayon nakuha na po namin at lahat po nagawa na. At yung hinihingi naman sa aming financial statement ngayon, yung 2013 na hindi pa kami preparado. Pero all have been accounted, yung mga question la kay Father, nasagot, mga hinahanap din ng pera na nasagot po ng audit ng SGB. Well, kung talagang ayaw, wala ho kayong magagawa. Kasi I think they have decided at kahit na anong i-alok nyo, kung talagang ayaw, wala, no? Nakita po natin, akala ko noon ibinigay na nga at ang laki pa nga na ibinibigay pero tinanggihan ni Father at sinabi pa niya na 33 hectares lang po at hindi ko kailangan yung malaki. Yung pala naman hindi talaga bigay. So, isama na rin natin sila sa panalangin natin. Meron pong deed of donation yan na kung tawagin. If you don't comply with the deed of donation that's been embodied into to what has been given to that property, at hindi niya nagawa, babalik po sa kanila yan. Lahat po, kahit anong strukturang tinayo nyo at hindi niyo nagawa yan, ibabalik po niyo sa kanila. At least, nakapag-donate ang foundation sa San Miguel Corporation. Di po ba? Parang yan ang lumalabas na maidodonate nyo yung ilang milyon na structures na ibinigay po ninyo doon. Binibigay na po namin para na lang po makaalis kami ng tahimik, ng walang ano.
Ayan, okay. At saka, well, medyo masakit nga ito sa atin, ano? Pero wala ho tayong magagawa kung ganun binabawi na nila. Kasi kung talagang gusto nila na ibigay yan, by mere change, dahil maganda naman yung ipapalit na medyo mura, kung gusto nila yon para namang, well, okay. Mr. Manny, anong pagkakilala nyo? Madali, naku, 8 o'clock na. Ayan, naka-overshoot na tayo. Last word na lang po. Opo. Ang pagkakilala ko po kay Pater Suarez. Yes, panghuli po. Si Pater Suarez po ay isang, for me, isang hindi ko nakita ng kahit anong materialism. No? Napakasimple. Wala bang relos? Wala po ko nakita ng mula po na nagkasama kami. Ganun ha. Nagulat lang ako kay Tulpo. Bigla nagrelos. Ayan. Okay. Pasensya na po, Mr. Manny. We're really very glad that you're here. Ano? Sana maimbitahan uli namin kayo. Mga kapanalig, ipagdasal po natin ang ministry ni Father Suarez at ipagdasal din natin yung mga detractors sila. Pagdasal din natin ang San Miguel Corporation. Okay. So, thank you very much.